maganda ako sa gabi. Ay, magandang gabi mga idol. Sumulat ako sa inyo para ibahagi ang aking kwento. Matagal na akong humahanap ng tiyempo para gawin ito pero sa tingin ko, ito na yung oras para i-share ko naman ang kwento kong ito. Oo nga pala. Ako nga pala si Erica Joy. Pero mas gusto ko na tinatawag akong Rika. Isa akong lesbian, pero ako yung typical na lesbian na hindi nyo aakalain na tibo. Nagdadamit pambabae ako at gumagamit din ako ng make-up. Kami na lang ni Shane ang magkasama sa buhay dahil simula kasi nung lumayas ako sa amin, pinutol ko na ang kahit anong connection sa pamilya ko. Pagka-graduate ko kasi, agad akong umalis sa amin. Mahirap din kasi na kung sino pa ang mga tao na akala mo dapat unang-unang susuporta sa'yo, sila pa yung hindi nakakapagbigay ng kahit isang butil na pagmamahal sa'yo. Hoy! Bakit late ka? Hello, ang dami ko pa kayang ginawa sa bahay natin. Ay naku, palibasa kasi ikaw, pagkagising mo, maliligo ka, tapos aalis ka na, at iiwan mo na lahat sa akin ng trabaho sa bahay. Sorry na, Han. Alam mo naman, inaasahan ako dito para asikasuhin yung mga trainees, diba? Bawi na lang ako, ha? Alam mo naman, mahirap maging coach. Ay, kakastress. Oh, ano pa nga bang magagawa ko, diba? Pasensya na, regular agent lang kasi ako Gaga. Naman? Ikaw nga at least, diba? Sure na 8 hours lang yung pasok mo. Samantalang ako nag-overtime nang walang bayad. OTY, diba? Ay, kaloka. Sorry na, ha? Bawi ako next time, okay? Lilibig kita kung saan mo gusto. Promise. Sus! Palagi ka namang ganyan Uy, sorry na kasi. Sorry na. Sorry. Para ka kasing may katulong. Ang swerte mo naman na ang ganda ng katulong mo, di ba? Sorry na, please. Uy, bati na kami niyan. Huwag ka na kasi magtampuhan. Oo na. Kala mo naman matitiis ko siya, no? Sabi ko na nga ba, hindi mo rin ako matitiis kasi in love ka sa akin. Ay, nako. O sige na, mag-login ka na ha, baka mawalian ka pa ng trabaho. Nang dahil sa'yo, no? Ay, ang taray naman ha. Ay, nga pala, may mga naghahanap pala sa'yo kanina. Ha? Sino? Hindi ko knowings Nahanap ka dun kay Manong Guard. Tapos, nung pagkapasok ko, sinabi sa akin, sabihin ko raw sa'yo. Ha? Nakakapagtaka naman yun. Sino kaya yun? Ayan Yan. Hindi kaya yun yung mga nakakausap mo dati? Hinahunting ka na, di ba? Di ba nila alam na may girlfriend ka na ngayon? Hello! Ang ganda-ganda ng girlfriend nila, nagsasalita. Ay grabe, ang paranoid niyo. Ito talaga, umapake na naman po ang pagiging selosa mo po. Malay mo naman, kapangalan ko lang. Hinakuyaan mo na kasi yun. Bakit kasi sa akin lalapit si Kuya Guard, di ba? Kung kapangalan mo lang yun. Mukhang alam niya na may connection tayo. Ay, malay ko. Kaya na lang kasi natin. Mamaya pag-awayan pa natin yan Pero Han, para biro. Hindi kaya... Ano? Hindi kaya family mo yung naghahanap sa'yo? Posible naman, di ba? Kasi... Hindi, nako, imposible yan. Sorry, na-bring up ko pa. Sige na, mamaya na lang. Sabay tayo mo, hintayin kita. Okay. Good luck. Ay, salamat. Nakauwi na rin. Kapagod. Ayoko nang mag-work. Oh, bakit ka pagod? Bakit ka sad? Dahil may work ka. Charot. Gaga. Wala kang choice kundi mag-work. Sino magpapakain sa mga pusa mo kung mawawalan ka ng trabaho, di ba? Pwede ikaw. Ay, sabi ko na nga ba. Iaasa mo na naman sa akin yan. Ano kayang masarap na kainin ngayon? Alam ko na.
Order na lang or magluto na lang tayo? Mas gusto ko syempre yung luto mo. Ay nako, ang han ko ng bola na naman. Oo na, sige na. Pagluluto na kita ng paborito mong ginisang pusit. Pambawi na rin sa'yo dahil nagtampo ka sa akin kahapon eh. Yeah! Yun naman talaga. Gusto ko sa'yo eh. Kaya love talaga kita. Pahag nga. Oh, kanina package to? Nag-order ka na naman? Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka na masyadong gumastos. Uy, Han, hindi sa akin yan ha. Baka naman sa iba yan nagkamali lang ng address. Ay nako, imposible. Sa'yo talaga to. Oh, tingnan mo. Full name mo pa nga yung nakalagay oh. Sige Mga nga. akin na nga. Patingin nga ako. Tapon mo na yan. Ha? Ayoko niyan dito sa bahay. Bakit naman? Ang laki naman ito, sayang naman. Basta, itapon mo na yan. Ayokong makita kung anong laman yan. Kung ayaw mo, akin na lang. Makulit ka, no? Ang sabi ko, ayoko niyan dito. Okay, fine. Hindi mo naman kailangan sumigaw. Papasok na ako sa loob. Ikaw na bahala dyan ha. Basta, kung dapat mong sunugin yan, sunugin mo na. Mga idol, halos magdadalawang taon na rin ang nakalipas nung lumayas ako sa amin. Nagdesisyon kami ni Shane na magsama na dahil kaya naman na naming dalawang buhayin ang mga sarili namin. Simula high school, magkasama na kami ni Shane. From best friends to lovers nga kami eh. Nagpapasalamat ako dahil kahit anong mangyari, ako ang palagi niyang pinipili sa hirap man o ginhawa. Pero sa totoo lang, kahit pala matagal na kayong magkasama ng partner mo, may mga bagay din pala na parang hindi ka pa open na ikwento sa kanya, lalo na kapag tungkol sa pamilya. Alam niya na hindi ako okay sa pamilya ko. Hindi rin naman siya nagtatanong kung ano ang rason dahil alam niya na hindi na siya o hindi na niya sakop yun. Han, kainin mo na. Niluto ko yan. Favorite mo. Han. Ay, kumain ka naman na kahit 2 subo lang oh. Hindi ka na kumakain ng maayos matapos mong makita yung package na yun eh. Alam mo namang ayoko na ng kahit anong connection sa kanila, di ba? Naiintindihan ko naman yun, Han. Pero ayoko lang yung ganyan nang nagpapa-apekto ka naman masyado. Ayoko na nagkakaganyan ka, Han eh. Pati yung trabaho mo, naaapektuhan na. Yung sarili mo, napapabayaan mo na. Sino ba kasing may gusto na ganito ako? Ako rin naman. Ayoko nang ganito ako sa sarili ko. Kaya nga nandito ako para sa'yo, di ba? Alam ko naman na noon pa lang mayroon ka ng hindi pagkakaunawahan dyan sa Ay, naku, tama na. Tama na. Ayoko na silang pag-usapan pa, okay? Ayoko na rin silang isipin. Alam mo, willing akong tulungan ka. Para maging okay kayo ulit. Kayo na family mo. Hindi ko na nga sila tinuturing na pamilya. Erika, hindi naman pwede yun. Kahit naman anong gawin nila sa'yo, hindi maganda na tinatakwil mo yung pamilya mo. Shane, ano ba? Hindi mo naiintindihan kasi lumaki ka sa pamilyang mahal na mahal ka. Hindi ka tulad ko. Magkaiba tayo. Han, alam ko yun, pero kasi... Hindi mo kasi alam. Ha? Hindi mo alam yung feeling na ampun ka lang. Hindi mo kilala kung sino yung totoong pamilya mo. Han, I'm sorry. I'm so sorry. Ano kaya kung itry mong ilagay yung sitwasyon ko sa'yo? Siguro hindi mo masasabi ang mga yan. Okay, I'm sorry. Masyado akong makulit sa'yo. Han, saan ka galing? Umalis ka nang hindi ka malang nagsasabi sa akin. Ay, hindi dyan lang, nagpahangin lang ako. Oh, kamusta ka naman? Ito medyo umokay naman ako. Effective lang siguro talaga yung paglanghap ng sariwang hangin sa labas. Mabuti naman. Oh, kumain ka ba bago ka umalis? Kumain naman ako bago umalis. Okay. Ay, nga pala ha. Birthday mo na next week. Shucks, oo nga pala. Magdadagdagan na naman yung edad ko. Ikaw talaga?
Ano balak mo sa birthday mo? I-invite ba natin yung friends natin? Siguro tayo-tayo na lang nila Trish yung mag-celebrate. Kahit mag-samgyup na lang tayo tapos uwi na rin. Kung pwede sila tita sumama, edi isama natin. Ay, bongga! Ang tagal na rin kasi nating hindi nagsasamgyup di ba? Sigurado ako, marami tayong makakain. Ay nako, sure yun. Ang takaw mo pa naman. Ay, grabe siya ha. Hoy, hindi porkit hindi ka tumataba. Kahit marami kang kinakain, gaganyanin muna ang jowa mo ha. Oy, grabe siya. Nagjo-joke lang naman ako, Han. Ito talaga napakamatampuin na ito. Ikaw naman kasi, kahit na ganyan ka, may surprise pa rin ako sa'yo next week ha. Ano naman yan? Aba, surprise nga eh. Di ibig sabihin nun, secret. Ay naku, na-curious naman ako bigla. Dapat di mo na kasi sinabi. Wala na, ayoko na. Yun nga kasi yung gusto ko. Ang ma-curious ka para mas exciting, di ba? Yung surprise ko para sa'yo. Ay, ano kaya yan? Ay, dapat matutuwa ako dyan Alam ninyo mga idol, hindi sapat ang mga salita kung gaano ko ka-thankful para magkaroon ng partner na katulad ni Shane. Sa totoo nga niyan, minsan nahihiya na ako sa kanya sa mga ginagawa niya para sa akin. Pakiramdam ko, hindi ko na ibabalik kay Shane yung mga bagay na ginagawa niya para lang umokay at sumaya ko. Pero minsan, yung mga bagay na akala nila makakapagbigay saya sa'yo, hindi nila alam na sobra na. At minsan, yun pa ang rason para mas lumala ang mga bagay-bagay. Saan ba talaga tayo pupunta? Yun naman, masyadong excited Birthday na birthday mo. Kasi kanina pa tayo lakad ng lakad Sakit na kaya sa paa. Lapit ka kasi. Doon tayo sa may isang restaurant pupunta. Ha? Di ba magsasamgyup nga tayo nila, Trish? Hindi na. Saka, nandun na siya sa resto. Ay, aba, talagang nakaplano na. Hoy, mamaya kung ano yan Wait lang may kukunin ako. Lagay mo sa mata mo. Ano na naman to? Bakit may pa-blindfold pang nalalaman? Aba, syempre surprise nga Ayan na. Sige na, game. Ayan ha. Dahan-dahan. Pasok na tayo sa loob. Okay. Uy, okay na ba? Trish? Aha! Ha! Ikaw din pala ang kasama ni Shane sa planong to 1, 2, 3. Happy birthday! Happy birthday, hon. Anak, happy birthday. Bitawan mo nga ako. Bitawan mo ako. Shane, ano to? Ba't nandito to? Han, ito yung surprise ko para sa'yo. Hindi ko ba masaya? Di ba dapat happy Teka lang. Ano bang rason para matuwa ako, ha? Han, gumawa lang naman ako ng paraan para maging okay kayo ni tita. Kasi, matagal ka na niyang gustong makita. Akala ko pa naman kakampi kita. Hindi mo naiintindihan lahat, Shane. Anak, huwag ka naman sana magalit kay Shane, no? Ako naman na nagpumilit sa kanya na makita ka at makausap ka. Pwede ba? Huwag mo akong tawaging anak. At hindi kita gustong makita. Kaya nga ako umalis ng bahay at inalis ko lahat ng connection ko sa inyo. Hindi ba natin pwedeng pag-usapan, anak? Baka naman, pwede ba nating ayusin to, di ba? Hindi pa naman siguro huli ang lahat. Pwede ba? Tama na nga tong kalokohang to. At kahit kailan, hindi na natin to maayos. Bukod sa nagsinungaling kayo sa akin, hindi niyo ako pinaniwalaan. Kaya wala na kayong magagawa. At ikaw, Shane, kinuntsaba mo pa talaga tong si Trish sa kalokohan mo, no? Tara na, umuwi na tayo. Teka lang, Han. Bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi ka pa man lang ba naaawa sa nanay mo? Pwede ba? Huwag kang pakialamera. Wala ka namang alam sa buhay ko Alam nyo, ayoko na aalis na ako dahil ayokong makita yung mukha ng babaeng yan.
Erika, ano bang problema mo? Hinahiya mo ko at ang nanay mo doon sa restaurant kanina. O edi kung hindi ka sana umepal, hindi sana mangyayari yon. So kasalanan ko pa ngayon. Gusto ko lang naman na magkaayos kayo ng nanay mo Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, ha? Na hindi nga kasi kami okay. Masyado kang mapilit eh. Hindi ka naman parte ng pamilya, nangingialam ka. Seryoso ka? Erika, gusto ko lang naman makatulong. Awang-awa na ako sa mama mo. Araw-araw siya nagchat, nagte-text at tumatawag sa akin. Hindi naman na kasi iba sa akin si tita. Kaya hindi ko rin natiis yung mama mo. Pero ayoko pa rin ng ginawa mo. Akala ko pa naman naiintindihan mo na ako. Pero hindi pa pala. Alam niyo pare-pareho kayong lahat eh. At ikaw naman hindi na kita maintindihan. Dahil hindi mo naman sinasabi sa akin eh. Paano ko naman malalaman yun? Dahil ba sa hindi sinabi agad na ampun ka? Kaya ka nagkakaganyan, ha? Shane, hindi lang yon. Ano? Sa tingin mo ba magagalit ako ng ganito? Ng ganong kababaw na dahilan? Ano ako, bobo? Ha? Sige, aalis na muna ako. Ayoko munang makipag-usap sa kahit na sino sa inyo. Erika, sandali lang! Erika! Alam ko naman kung ano ang magiging reaksyon ninyo sa mga nasabi ko sa nanay ko at sa girlfriend ko. Totoo lang mga idol, may kirot sa akin nung sinabi ko ang mga salitang yon sa nanay ko. Pero tuwing naaalala ko ang lahat, nawawala ang galit ko at namumuuna naman ang galit ko sa pamilya ko. Nagigilty din ako sa mga nasabi ko kay Shane dahil alam ko na masyado ako naging harsh sa kanya. Kasi naman, hindi niyo ako masisisi, diba? Alam naman niyang may issue kami sa pagitan ng pamilya ko pero ganun pa rin ang ginawa niya. Pakiramdam ko, hindi niya nirespeto ang kung ano man ang nararamdaman ko. Na-appreciate ko na gusto niya lang naman na maging maayos ako ulit sa pamilya ko pero may mga bagay na hindi na kailanman maaayos. Kahit idaan pa sa malalim na usapan. Kahit pamilya mo pa yan. Lumipas ang 2 linggo, umuwi ako ulit sa bahay namin. Humupa na ang galit ko at gusto ko makipag-ayos sa girlfriend ko. Na-realize ko kasi na wala naman siyang kasalanan at siya na lang ang pamilya na meron ako. Kaya gagawin ko ang lahat para makip ang kung ano ang meron kami ni Shane. Kumusta ka na ba? Okay naman ako. Ikaw, kumusta ka? Namiss kita. Paakap nga. Ako rin, namiss din kita ng sobra-sobra. Sorry Shh. Sorry ulit. Tama na. Okay na, tapos na yon. Tama ka naman kasi talaga eh. Masyado ako naging pakialamera. Wala naman ako sa lugar na makialam sa buhay mo, di ba? Alam ko naman kung bakit mo yun nagawa. Tsaka, naiintindihan naman kita eh. Tama na ha, okay na yun. Hindi ka nagalit sa akin. Hindi naman ako nagalit sa'yo eh. Bakit naman ako magagalit sa taong mahal ko? Siguro, nainis lang. Pero yung nagalit, parang hindi ko yata kaya yun. Hindi pa pala kasi ako nasasabi sa'yo eh. Ano yun? Alam ko this time, magagalit ka na talaga sa akin. Ano na naman ba yan, Shane? Kasi, nandito pa rin si tita. Ano ba? Kasi hindi pa siya makauwi sa kanila. Ano ba naman yan? Akala ko ba okay na? Erika, bigyan mo naman ng chance yung mama mo. Gusto ka niya makausap. Gusto niya humingi ng sorry sa'yo. Eri, anak? Diyos ko, talaga naman, oo. Bakit ba? Ang kulit-kulit mo.
Gusto ko lang naman na makausap ka sana, anak eh. Gusto ko lang bumawi sa'yo. Bumawi? Bumawi saan? Huli na lahat. Hindi naman namin gustong ilihim sa'yo ang lahat eh. Naampun ka. At saka tinuring ka namin ng anak ng papa mo. Kahit hindi ka namin kadugo. Nakakatawa kayo, no? Anak, hindi ko yun naramdaman kahit kailan. Uy, ano ka ba? Huwag mo naman sigawan si tita ng ganyan. At bakit ikaw? Ha? Pakialamera ka talaga eh. Wala ka namang nga kasing alam sa storya namin pero ang hilig-hilig mo makisawsaw. Siya, nakala ko ba okay na? Ha? Pero hindi. Pinipilit mo pa rin kung anong gusto mo at yung gusto ng babaeng to eh. Dahil nga kasi nanay mo siya. Hindi ko nga ginusto na maging nanay ko siya. At hindi ko rin ginusto na sa kanila akong pamilya mapunta. Ano ba kasi problema? Bakit ka ganyan? Alam mo, wala kasi ako alam eh. Pwede ba ipaliwanag mo? Kapag ba sinabi ko sa'yo, maniniwala ka? Hindi ka nga nakikinig sa akin eh. Lahat kayo, hindi nyo ako pinaniwalaan. Anak, hindi kita maintindihan. Ilang beses ko na bang sinabi sa inyo? Pero hindi kayo nakinig sa akin. Simula bata ako, minupulastya ako ng asawa mo at ng anak mo. Anong ginawa mo sa akin? Di ba? Hindi mo ako pinaniwalaan. Binugbog mo ko dahil sabi mo nagsisinungaling ako. So sabihin mo ngayon kung anong klaseng nanay ka, sabihin mo. I'm so sorry, anak. Sorry? Sorry? Bakit? Ha? Mababalik ba ng sorry mo yung dignidad na kinuha sa akin ng asawa at anak mo? Ha? Sa tuwing nakikita ko yung sarili ko sa salamin, nanditiri ako sa sarili ko dahil sa mga pinagkagawa sa akin ng pamilya mo. Alam mo ba yun? At ikaw, Shane, alam mo na. Sisisi mo ba ako kung bakit ako ganito? Sa totoo lang, wala namang problema kung ampon ako eh. Magpapasalamat pa ako dahil pinahal niyo ako kahit hindi niyo ako kaano-ano. Pero yung pinagkaila na nga ako ng totoong magulang ko. Tapos, yung pinaboy pa ako ng mga taong tinuring kong pamilya. Yun yung hindi ko matanggap. Anak, patawarin mo kami. Patawarin mo ako. Nagbayad naman na ang tatay mo sa nagawa niya sa iyo eh. Anak, wala na siya. Wala nang tatay mo. Bakit sa tingin mo ba sa pagkamatay niya mababayaran niya lahat ng kasalanan niya? Anak, alam kong hindi sapat ang salita para mapatawad mo kaming lahat. Hindi! Hindi talaga. Yung pambababoy nila sa akin at yung pagiging pakasarili mo, hindi ko pa malalaman na ampon ako kung hindi mo ako binugbog. Wala, tama na. Huwag ka lang umiyak kasi hindi ako naaawa sa'yo. Ha? Hindi sapat yung luha mo at yung pagkamatay ng asawa mo para mapatawad ko kayong lahat. Kasi lahat ng sugat na binigay niyo sa akin, habang buhay yun, nakatatak sa puso ko. Ilang taon din ang tiniis ko. Simula bata ako, dala-dala ko na ang bigat ng mga yon. Ang hirap. Dahil yung mismong inaakala ko na gagabay sa akin hanggang sa paglaki ko, sila pa ang bumaboy at sumira sa pagkatao ko. Hindi naman ako nagagalit dahil itinago sa akin na ampon ako. Ang masakit sa akin na kaya pala ang dali lang magawa sa akin ng mga bagay na yon dahil hindi nila ako kadugo. Hindi nila man lang ako nirespeto
Hindi bilang anak, pero sana bilang tao. Hanggang ngayon, parang sariwang-sariwa pa rin ang mga pangyayari ng mga nakaraan. Nakakapag-isip ako ng mga bagay na hindi naman tama katulad ng pagkitil sa aking buhay sa tuwing naaalala ko ang mga bagay na ginawa nila sa akin. Ang mga bagay na ginawa ng iba, pero ako ang nagdurusa. Paging Dr. Di Pasupil. Dr. Di Pasupil, please proceed to the emergency room. Ay, salamat naman at gising ka na. Teka, nasan ako? Ba't nandito tayo? Teka, hindi mo natatandaan yung mga nangyari? Hindi, ano bang nangyari? Galing ako sa work. Nung nakita kitang may hawak na bote ng gamot, nakita ko na wala kang malay. Hindi ka na rin humihinga kaya umingi ako ng tulong. Sorry Shane. Pati ikaw nadadamay ka sa akin. Kahit ano pa yan, feeling ako na tulungan ka. Nahihiya na nga ako sa'yo lalo na sa mga nalaman mo tungkol sa akin. Ano ka ba? Bakit ka naman mahihiya nang dahil lang doon? Hindi mo naman ginusto yun at mas lalong hindi mo kasalanan yun. Mabuti na lang nandyan ka. Ano ka ba naman? Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan, ha? Kasi mahal na mahal kita eh. Ayoko lang na paulit-ulit yung nangyari nung nakaraan, ha? Willing ako na tulungan ka sa paraan na makakaya ko. Please lang, wag yung ganun. Sorry. I'm sorry kasi hindi kita naisip nung panahon na ginawa ko yun Gusto ko lang kasi na mawala yung sakit na nararamdaman ko. Yung tuwing naalala ko yun, iba yung tingin ko sa sarili ko. Pinantitirihan ko yung sarili ko, Shane. Tindihan kita, Han. Pero tandaan mo, ha? Wala kang kasalanan. Tanggap kita kung ano ka man, kung gaano man kadilim yung nakaraan mo. Alam ko, hindi na mawawala sa puso mo yung mga nangyari sa'yo dati. Pero nandito ako para tulungan ka, ha? Para makabangon ka ulit. Okay? Sorry. Kaya nga tayo partners, di ba? Kasi kasama mo ko sa kahit anong pagsubok na meron ka sa buhay mo. Ako ang pamilya mo. At hindi ko hahayaan na masaktan ka ulit. Di bali nang ako, Eri. Wag lang ikaw. Sa sobrang desperada kong tumakas sa problema ko, nagawa ko ang bagay na hindi naman dapat. Oo, alam ko na naging mahina at selfish ako dahil mas nagpakain ako sa lungkot at galit ko. Pero ngayon, unti-unti ko na napapatawad ang sarili ko. Dahil din sa tulong ni Shane, nagiging maayos na ang takbo ng buhay ko. Pasalamat na lang talaga ako na ang babaeng napili kong makasama ay yung klase ng babae na palaban at hindi kasusukuan. Ilang taon na rin na lumipas at nag-decide ako na mag-aral ulit. At this time, gusto ko naman ay makapagbigay ako ng inspirasyon at aral sa kapwa ko mga babae. At higit sa lahat, ang ipaglaban ang karapatan ng isang kababaihan. Ay, nakakapagod. Uy, Han! Naku, pasensya na. Hindi ako nakasabay sa'yo mag-dinner. Ang dami kasing kailangan gawing papers eh. Ano ka ba? Ayos lang.
Kaya nga dinalhan na lang kita ng pagkain mo dito sa kwarto mo, di ba? Ay, grabe. Ang sweet naman ng honey ko. Pakis nga. Mwah. Uy, mukhang masarap to ha. Aba, syempre, no. Luto ka yan eh. Ako pa ba? Teka, kumusta naman ang bagong work mo? Ay, ito, ganadong-ganado. Iba talaga kapag yung tinapos mo talaga yung ginagawa mo. True ah. Lalo na kapag pinagluluto ka ng taong mahal mo. Nako, nabola ka na naman. Sige na, kumain ka na ha. Baka lumamig pa yan. Pang ilang init na yan eh. Ay, nako, kaya pala iba na yung lasa eh. O hindi, joke lang. Ganon ha. Ay, pero Biro, salamat ha. Alam mo kung hindi dahil sa'yo, siguro wala na ako dito. Ikaw talaga yung savior ko simula high school tayo. Naalala ko, palagi ikaw yung sumasalo sa akin tuwing nasa alanganin ako. Tapos ngayon, nandiyan ka pa rin. Of course, ano ka ba? Diba nga sabi ko sa'yo, partners tayo. Ganun naman kasi talaga dapat, diba? At hinding-hindi ako mapapagod na gawin yon. Okay? Mayakap nga ako. Hug. Ngayon, kamusta ka naman? Sa totoo lang, nandito pa rin. Mabigat pa rin, pero pinipilit ko namang labanan. That's good. Alam mo naman na siguro yung balita kay tita, no? Oo. Napatawad ko naman na siya. Siya lang. Pero yung asawa at yung anak niya hindi. Kahit magkita pa kami nun sa impyerno ngayon at sunugin ako, hindi nila makukuha yung kapatawaran sa akin. Kalma ha. Yan ka na naman. Ang puso, okay? At least, diba, bago mawala si tita, nalaman niya na pinatawad mo na siya. Siguro naman kahit papano, magiging at peace na siya, diba? Siya, sige na. Tama ng drama. Babalik na ako sa sala. Tapusin mo na yung paperworks mo, Attorney Erica Joy Robles, okay? Hindi ko ginawang hadlang ang mga nangyari sa buhay ko. Oo, may mga pagkakataon na gusto ko nang sumuko pero pilit akong bumangon at inilaban ulit ang sarili ko sa mga susunod na kabanata ng buhay ko. Aminado ko, hindi pa rin nawawala ang sakit at habang buhay na nakamarka ang mga sugat na yon sa akin. Pero ginawa ko yon na inspirasyon para lumaban at maging boses ng mga kababaihang biktima ng sexual abuse. Dito na nagtatapos ang kwento ko, mga idol. Sana may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kwento kong ito. Lubos na gumagalang, Attorney Eri. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.